Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nagbigay ng opisyal na mensahe ang ating working Vice President Sara Duterte sa nangyaring lindol sa Surigao at ang madugong pambubomba sa Marawi sa Mindanao State University, kung saan nakikiramay din po tayo sa 11 na kumpirmadong pumanaw at pinapanalangin po natin na makarecover sana yung mga nasa ospital pa at sana ay mahuli din ng ating otoridad kung sino nga ba ang salarin sa pambubumbang ito. Mga minamahal kong mga kababayan, Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakighiusa ang Office of the Vice President o Department of Education sa tanang Pilipino sa pagpaabot sa among kinasing-kasing nga pahasubo sa mga naapektuhan sa linog sa Mindanao Sabado sa gabi. Nakabalo kami nga lisod ang inyong kahimtang sa pagkakaron. Importante nga masiguro nga luwas kamo sa peligro ug matubag ang inyong mga hinanaling panginahanglanon, ilabi na ang panginahanglanon sa mga bata ug mga edad-edaran. Makigtambayayong sab kita sa DOH ug DSWD sa stress debriefing alang sa mga bata nga dunay gibati nga kahadlok o anxiety tungod sa linog. Niadtong 2019, samtang mayor ako sa Davao, nahugno ang usa ka kondominium sa syudad ug pila ka mga building ang na-damage human nga gitayog sa 6.5 magnitude nga linog ang Davao ug Cotabato Region. Dili lalim ang kadaot ug kahadlok nga dala sa linog ug uban pang natural disasters. Angay nato kining pangandaman alang sa atong kaluwasan. Ipatuman nato ang blended learning sa mga apektadong lugar hangtod nga masiguro nga luwas na ang mga estudyante ug kawani sa DepEd. Kaugnay nito, nais kong paalalahanan ang lahat ng mga principal at school head sa buong bansa sa Department Order 53 Series of 2022 ng Department of Education o ang Mandatory Unannounced Earthquake and Fire Drills in Schools. Mahalaga na masanay ang mga learners sa mga dapat na gagawin panahon ng lindol at iba pang trahedya at kalamidad. Sa paulit-ulit na drills, matututunan nila ang halaga ng presence of mind o pag-iwas na mataranta. Ang drills ang magliligtas sa kanila sa matinding epekto ng mga trahedya. Taliwala ni ining mga kalisod ug pagsulay, padayon lang kita sa atong kalig-on ug pagtinabangay. Bangon kita, Mindanao! Mahal kong mga kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan, sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016, ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawaing ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Syukran.